Paghihiwalayin. Okay? Merong pupunta sa langit, merong pupunta sa impyerno. Pero alam niya, hindi gagawin ng Diyos yan. Kasi, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Hindi niya kayang parusahan ang tao. Mga kapatid, yun ay opinion lang ng isang tao. Tama? Dahil kung basahin mo ang Biblia, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, pagdating ng Panginoon, ang sabi niya sa chapter 20, verse 21, chapter 20, verse 15, ng Revelation, ang sabi niya, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Tingnan ninyo, darating yung time pag sa judgment, okay, bubuksan ang mga libro, ang libro ng the Lamb's Book of Life. Kaninong libro yon? Libro ni Jesus. He is the Lamb of God. At bubuksan, at kapag makita, wala kang pangalan doon, ang sabi niya dito, sa English, whosoever was not found written in the book of life was cast. Ano ibig sabihin? Itatapon doon sa lawa ng apoy. It is a lake of fire. Okay. Ngayon, sabihin na natin, ay ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, talagang inibig niya ang tao. Kasi nga, ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Tama po ba? Inibig niya ang tao. Sa kanyang pagmamahal, ibinigay niya, sabi niya, that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na kung sino man ang sasampalataya sa Kanya, ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit, darating yung time, sabi nga, ng Hebrews chapter 9 verse 27, at as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, merong paghuhukom. Ibig sabihin ang Diyos din ito na matuwid. Matuwid. Walang hindi mo po pwedeng baliin ang kanyang judgment. Okay? Kahit mahal niya ang tao, ipapatupad niya ang kanyang batas. Kung sino ang hindi sumampalataya, ay mapapahamak. Okay? Kasi ang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Ngayon, nasa sa atin ang tao ngayon kung sasampalataya sa salita ng Diyos sa ito. Okay? Kaya nga we have a choice. Ginawa tayo ng Diyos na pwede natin piliin. Pwede natin siyang piliin o pwede natin siyang i-reject. Ganyan po ang tao. Okay? Ang tao ay ginawa ng Diyos na mayroong sariling decision. Amen? Meron tayong sariling decision. We can have our own decision. To reject the Lord or to accept the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya, una, ang matatakutin. Pangalawa, ang hindi sumasampalataya. Sino pa ang pangatlo na hindi yung pupunta doon sa lawa ng apoy at asupre. Ang sabi niya sa pangatlo,
ay ang kasuklam-suklam. The abominable. Kasuklam-suklam. Ano ba mga kasuklam-suklam? They are the worst of sinners. Okay? The worst of sinners. Alam niyo, isa sa mga kasuklam-suklam, yung gawain, gawain ng mga taga-Sodom and Gomorrah. Ano nangyari sa Sodom and Gomorrah? One time, meron tayong lesson dito. Pumunta ang anghel doon sa Sodom dahil nakarating sa Diyos ang kanilang mga kasalanan. Ang kasalanan pala ng mga taong ito, ang lalaki, sisipingan niya ang kapwa niya, lalaki. Ay ang tawag dito pag sinabing sodomize, ay talagang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Siguro mo na nag-kiss na lalaki. Ha? Parang anak ko. Ha? Parang babaliktad ang tiyan mo siguro. Kain na lang ang pintang baro ka. Yun ang tinatawag na talagang yung bang kasuklam para sa normal na tao. Pero sa Sodom, ito ang gusto ng tao. Kaya nga bumaba yung nagpadala ng Diyos ng anghel. Ngayon, pumunta yung dalawang anghel doon sa Sodom, nakita ni pamangkin ni Abraham na si Lot, nakita yung dalawa na anghel, pinapasok niya sa bahay niya. Nung pumasok sa bahay niya, dumating na ang mga taga-Sodom dahil nakita pala kung nasaan yung dalawang lalaki, gusto namin ang mga ito. O yan. Kaya pinipilit nilang buksan ng bahay na para kunin yung dalawang lalaki. Pero alam niyo mga kapatid, nagbabala ang mga anghel. Sabi nila, umalis na kayo dito lahat dahil magpapadala ng Diyos ng apoy at bato. Mauulanin dito sa Sodom. Kaya mga kapatid, that night, tumakas si Lot, doon sa bayan na yun. Hindi pa masyado nakakalayo, umulan ng apoy at bato doon sa Sodom. Kaya nga namatay ang mga tao doon. Pero hindi ko alam bakit, sa ngayon, meron pa rin, hindi yata namatay lahat. Dumami ulit. Dumami ulit. Pero ito kasuklang-suklang. Kaya nasabi niya, abomination. They are, hindi sila makakapasok doon sa langit. At lahat, the worst of sinners. Kung meron kayong alam na mga kasalanan, nakasuklam-suklam sa isang tao, kung meron pa kayong alam, ito na, sa mga suklam-suklam mga kapatid, ang hirap ng buhay natin. Pero wala pa rin pakundangan ang mga namamahala sa atin, sa gobyerno, para sandalhin ang mga pera. Hindi para sa mga tao, kundi dadalhin sa iba. Kaya makikita ninyo, okay lang sa kanila kapag nasir ng Pilipinas, bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Saan sila? Meron na silang mga bahay sa ibang bansa. Iwanan na tayo pagkatapos nilang sipsipin lahat. Yan ang pagkakaiba doon sa Amerika mga kapatid. Doon, mga kapatid, ang mga tao nag-i-enjoy. Alam niyo, magtrabaho ka lang. Magkano yun? Magkano yung trabaho? Magkano yung bayad sa
Amerika ng isang oras? Ha? $10. Magkano yung $10? Magkano ang $10? Ha? 500. Isang oras. Magtrabaho ka. Isang oras. 500. Eh kung nagtrabaho ko ng 8 oras, magkano yon? Ha? 4,000 isang araw. Sa Pilipino, ilang araw niya pagtrabahuan yung 4,000? Ha? Isang? 15 days! Eh sila maghapon lang. Kita nyo? Bakit naging ganon? Kasi, ano ho, sa kagagawan ng mga kurak, ng mga namamahala. Kaya sabi ko, mga pastor, pupunta doon sa Amerika, ano ho, may mga Pilipino doon na may business. Ano ho, 2 oras lang doon na nagtutupi-supi sila. Ano ho, dahil walang, ano, mayroong business yung kaibigan ng isang pastor doon. Pag na doon sila sa kwan, pwede bang tumulong muna kami para doon sa kanilang tindahan o magtupi-tupi lang ng mga damit. Ewan ko kung anong klaseng, siguro tindahan yon. Hindi mo ma-imagine eh. O, siguro pag mayroong namimili, di ba? Para tindahan, tapos iwanan ng customer, di ba? So, anong gagawin? Itutupol nyo ulit. Oh, makadalawang oras ka lang. Magkano na? Ha? 1,000 na. Oh. Eh kung 4 na araw sila noon, na nandun. Oh. Kaya nga pag tapos na yung kwan, ano, yung mga free time nila na nagtupi-tupi, ito, meron silang pambili ng pasalubong. Dahil hindi ako nagtupi doon, pati kaya lang akong pasalubong sa inyo. Pero nakita ko kung gaano yung kalagayan natin at yung kalagayan ng mga tao doon. Kaya nga dito kahit anong kayod mo, ano, eksakto pa rin. Ano, yung pangkain mo lang, hindi ka pa nakabili ng pampalit ng damit. Sabi ng aking kapatid doon, sabi, di ba paano yan? Doon, 1 oras lang na magtrabaho, meron na silang pangkain maghapon. 1 oras. Tama? Sabi ng aking kapatid na taga London, sabi niya, magtrabaho ka ng 2 oras, pwede ka nang uminom ng alak hanggang madaling araw. May pangkain ka na, may panlasing ka pa. 2 oras ka lang na magtrabaho. Sabi ko, kaya pala nakapila ang mga tao sa embassy gustong pumunta ng Amerika. Alam niyo ba? Oh, sino gusto pumunta doon? Sana mabigyan kayo ng pagkakataon pumunta doon. Magtrabaho lang, konti lang trabaho. Ano? Ayan. Paano kaya pumunta? Ano? Parang pagpunta ng Amerika, mas madaling pumunta sa langit kaysa umuwi ng Amerika. Sumampalataya ka lang. Ngayon, kahit sumampalataya ka, hindi ka makapunta sa Amerika.